Naku po, pasira na yung kamatis namin. Tara, samahan niyo ako. I-preserve natin to. Assalamualaikum! Eto nga, panibagong araw na naman. At ito, kakain na nga ako ng dinner namin dito. Hapon na nga ngayon at ngayon ko lang naalala mag-vlog. Masyado kasi akong busy ngayong araw na to. Nakalimutan ko kasi na vlogger pala ako at kailangan ko mag-vlog. At ito nga ang pagkain namin ngayon, salad at shawarma na gawa ng amo ko. Ito nga palang paborito kong salad dito. Kaya kapag kumakain ako ng salad na to, dinadamihan ko talaga. At eto nga, ang laki ng subo ko, hindi halatang nasasarapan ako. Sa sobrang dami kong ginagawa, hindi na ako nakapagluto, kaya yung amo ko na lang nagluto para sa amin. Sabi ko pa naman kanina, kung magkakanin sila, hindi ako kakain kasi marami na ako nakain-kanin nitong mga nakarang araw. Ang dami kasi niyang inuwi galing dun sa party nila. At buti na lang, hindi sila nagkanin at nag-shawarma na lang sila. At eto nga, sumubo na rin ako kasi masarap din to. Natawa pa nga ako dito kasi nakita nyo na ako kung paano sumubo. Sinisilip ko nga yung pagkain ko dito at baka may pickles, hindi kasi ako nakain nun. Yung mga amo ko ang hihilig sa pickles na yun. At pagsilip ko nga, wala namang pickles. Buti na lang at kilala ko ng amo ko. Alam niya kung anong ayaw at gusto ko. Balik trabaho na ulit ako, ganun talaga dito. Kailangan mabilis kang kumilos, mabilis kang kumain kasi oras ang pinag-uusapan dito. Madami pa kasi akong gagawin kaya binilisan ko na talaga ang pagkain. Tsaka ko na lang lalasapin kapag wala na akong ginagawa. Eto nga, naglilinis ako ng rep namin. Sobrang dami kasing mga nakalagay. Hindi ko na alam kung okay pa yung iba dito. Dito nga pala sa bahay ng amo ko, akong gumagawa ng trabaho ko. Hindi ako nag-aantay kung kailan ako uutusan ng amo ko. Ayoko kasi yung panay utos sila. Kaya kapag alam kong mayroon pa akong oras, gagawin ko na yung mga hindi ko nagawa nitong mga nakarang araw. Inuunahan ko na agad si madam para hindi na niya ako utusan. At eto nga, nagsasayang na naman ako ng pagkain dito. Sobrang dami kasi, hindi na nila naubos. At eto nga ang berry, itatabi ko kasi kakainin ko to bukas. Gagawin ko siyang almusal ko. At sa paglinis ko nga ng rep, eto nakita ko yung kamatis. Naku po, bulok na siya. Kaya gagawin ko ng paraan para di masayang. Ganito nga ang ginagawa namin dito sa kamatis. Kapag malapit na siyang mabulok, pine-preserve namin ng amo ko. At eto nga, naghiwa na nga ako ng sibuyas para gisahin at makapagsimula ng lutuin itong kamatis. At habang inaantay ko mag-golden brown yung sibuyas, eto, nagatgad muna ako ng parmesan. Ganito talaga ako dito. Ginagamit ko yung kapangyarihan ko na multitasking. Kapag one by one kasi yung trabaho ko, baka abutin ako ng gabi, kaya pinagsabay-sabay ko na. At eto na nga yung sibuyas ko, medyo golden brown na siya at nilagay ko na yung kamatis. Para habang nag-golden brown yung sibuyas, naluluto na yung kamatis. At ang pagpa-preserve ko nga ng kamatis, marami akong magagawa dito. Una dyan yung kapsa at yung pasta at sunod yung kanilang pizza sauce. Kaya kapag nakakita ko ng kamatis na malapit na mabulok, pine-preserve ko na agad para hindi masayang. At tapos ko na nga maluto yung kamatis, naglagay lang ako ng tomato paste doon at eto, bine-blend ko na siya para madurog. Pagkatapos ko nga i-blend to, palalamigin ko lang siya saglit at pagkatapos ilalagay ko na siya sa plastic. Pag nailagay ko na siya sa plastic, ilalagay ko naman siya sa freezer para ma-preserve na siya. At nung unang gawa ko nga dito, hindi siya nagustuhan ng amo ko kasi baka daw hindi magamit. Pero nung katagalan, nagustuhan niya na rin daw kasi madali lang daw at di niya na kailangan pang mag-isa ng sibuyas. Ayaw na ayaw niya kasi yung amoy ng sibuyas, kaya tuwang-tuwa siya nung ginawa ko to. Kahit yung mga anak niya ayaw rin ng amoy ng sibuyas, kaya kapag nagluluto ko ng sibuyas dito, lahat ng pinto nakasara talaga. At kahit yung pagkain sa sibuyas, ayaw na ayaw rin nila, kaya kapag kakain sila ng sibuyas, kailangan hindi makita. Kailangan durog na durog, kaya kapag nagluluto ko ng ganito, dinudurog ko talaga siya para di nila makita yung sibuyas. Ganito rin ba yung mga amo nyo? Hindi kumakain ng sibuyas kapag nakikita nila, kailangan pandurugin para makain nila. At eto nga, tapos na nga ako magbalot, ilalagay na natin siya sa freezer para ma-preserve natin siya. At nang sa ganun, magamit pa natin yung muntik na mabulok na kamatis. At least, hindi na sayang. Kapag ilagay ko kasi yun sa salad, di na rin siya magiging crunchy, kaya eto na lang ginawa ko. Sana may natutunan kayo dito sa aking pag-preserve. Oo nga pala, di ko nasabi, kapag pinreserve niya to, aabutin siya ng 2 linggo mahigit. O siya, marami na akong kwento. Masalama!